merong itinalagang pastol na kung saan ay magpapastol sa iyong buhay. That's why I want you to think this time. Amen. It's because sa pagkakaunawa ko on that verse, listen to me, no, ang ipinagkakatiwala ng Panginoong Kristo kay Pedro ay kanyang mga tupa. That's why, no, kung tayo ay tupa ng Diyos, alam mo kung paano makinig sa pastol na inilagay niya sa ating harapan. Tama? Did you get that? At ako mismo bilang pastor o father of the house, meron akong mga sets of leaders. Na kung saan, ito naman yung pinagkakatiwalaan ko para saan? Para mangalaga sa bawat iba't ibang grupo na meron sa loob ng iglesia. Why? It's because ang totoo, hindi ko kakayanin mag-isa. Hindi ko kaya yun. Every Sunday po sa groups nyo, di ba? Every Saturday kayo, every Sunday ka rin, every Sunday ka rin, every Tuesday and Monday. Tama? Tama? Sino pa? Sino pa? Ha? Si Elaine, every Sunday din. Imagine mo, ilan yung every Sunday? 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kung lahat yun ako every Sunday, grabe. Diba? Siguro pag nagpakuha ko ng BP kay Mara, hindi ko alam. Baka 180 over 100, o 110, o 150. I remember nagpakuha ko ng BP kay Lynn, 140 over 120. Sabi ko, I thank God na hindi totoo yung BP na yon. Why? Kung totoo yun, I tell you, wala na ako sa piling nyo. Wala na ako sa piling ng asawa ko. Oh? Sabi ko, 140 over 120. Sabi ko, wow. Sabi ko, marunong ka ba kumuha? Opo! It's okay. But ngayon, marunong na siya mag-BP. Amen. Kaso sa leeg. Para hindi nagagamitin ng stethoscope. Diba, usually kinukuha mo yung pulse. Diba, yung pintig. Pulse ba yun? Tama? Yung pulse, kaya ka gumagamit ng stethoscope. Once sa leg pa lang, advantage nun, maririnig mo na. Hindi mo na kailangan ng pulse. Ay, hindi mo na kailangan ng stethoscope. Why? It's because makikita mo kung nangingitim na yung tao o hindi. Pag nakita mo nangingitim na yung tao, ibig sabihin malapit na siya mamatay. So dapat i-release mo na siya. Amen? So it's a good thing also dun sa mga, like for example, dun sa mga, you know, sa mga mahilig magpasaway sa church, kuhanan nyo ng BP, ba't sa leeg? Amen? Okay. Tupa ka ba ng Panginoong Kristo? Pag sinabing, pag ayaw sumagot, and then, from 160, gawin mo sa 180. Pag ayaw sumagot, then gawin mo 200. Then pag ayaw sumagot, then gawin mo 250. I tell you, hanggang sabi niya, oh! Then praise the Lord! Saka mo i-release. Diba? I tell you, then makikita niya daw, malapit-lapit na siya sa langit. Why? It's because nangingitim na siya. Konting-konti na lang, you are there. Amen? Okay, so, I'm just kidding. Amen? So baka seryosohin niyo yung sinasabi ko. Sabihin si Pastor, no? Brutal pala to. Amen? So did you get this thing? That's why I hope and pray na makita niyo, listen to me, itong mga bagay nito. Ano yun? You know what? No, nais ng Diyos na matutunan natin, na totally ipasubmit ang sarili natin sa Kanyang kalooban. Are you with me?
No, sometimes ito yung problema natin. No, that's why I hope na wala akong marinig niyan sa inyo, isa sa inyo. No, kami na ng Diyos na nagkakaintindihan. Please, don't say that. Amen? No, kami na lang at Panginoon, bahala na kami. Listen, no, that's a big problem. True. That's a big problem. And that's a big lie from the enemy. Amen? Kung minsan, sabi ko, wow, tawag ito, ang daling sabihin, no, yung ganung bagay. Amen? Ang daling sabihin, kami na lang, ako na lang at ang Diyos, nagkakaintindihan na kami. I tell you. Pero ang totoo, you know what? Hindi yun acceptable. Why? Para maunawaan niyo yung sinasabi ko, read John 21. Yung verse 15 na binigay ko sa inyo. Bakit kailangan sabihin ng Panginoon Kristo, no, Peter, mahal mo ba ako? For 3 times, tama? Peter, mahal mo ba ako? Peter, mahal mo ba ako? Alam mo yun? No? Sa sinasabi ng Panginoon Kristo kay Pedro, o sa tinatanong ng Panginoon Kristo kay Pedro, doon malinaw na malinaw, you know, na hinahabilin niya yung kanyang mga tupa para ito ay pagpastulan ng kanyang, no, mga disipulo, ng kanyang mga lingkod. Tama po ba? Sabihin sa sarili natin, no, na hindi na natin kailangan ng leader, hindi na natin kailangan ng pastor. Kailangan nyo. Kung kayo ay tupa ng Diyos. Pero kung hindi ka bahagi sa tupa ng Diyos, hindi mo kailangan. Why? Dahil ang kailangan mo, you know what? Hindi pastor ng mga tupa, pastor ng mga kambing. Amen. Why? Diba? Kapag pastor ng tupa, you know, alam ng pastor kung ano yung gagawin niya. Ibig sabihin, you know, alam niya na hindi siya susuwagin ng mga tupa. Is that true? Pero kapag pastor ka ng kambing, you know what? You are prepared. Why? It's because alam mo, one day, susuwagin ka niyan. So bago ka pa suwagin yan, ikaw na muna yung unang mananakit bago ka suwagin. You are prepared. Amen? Think. Amen. That's why I hope and pray na naunawaan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Amen? But since na ito ay tupa ng Diyos o tupahan ng Diyos, I pray, no, na tayo mismo ay matutong magpasakop base sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Malinaw po ba? Amen? Did you get these things? Are you sure? No? So, I will give you last. Number 4. Are you ready? When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. I am very excited about these things. When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Now, where did I get this? Are you ready? Turn your Bible in the book of Joshua chapter 8, verse 1. Chapter 8. Now the Lord said to Joshua, do not fear or be dismayed. Take all the people of war with you and arise. Go up to Ai. Are you with me? See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. Now look at what happened. No, look at what happened. Sa time ni Joshua, you know what? Nung ginawa ni Joshua kung ano yung tama, hindi niya kinonsinte yung gumawa ng kasalanan, bagkus ito ay nilapatan niya ng karampatang kaparusahan. I tell you, ano ang sumunod na nangyari? In chapter 7 of verse 26, last part, sabi rito, naglubag ang galit ni Yahweh. Is that right? That is in
Verse 26b, naglubag ang galit ni Yahweh, mula noon ampok na iyo'y tinawag na lambak ng kapigatian. That's why the result is this. In chapter 8, look at this. No? What is the result now? Ang result, sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag ka nang matakot. Tama ba? Lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Hai. Now, what is this message? Ano itong mensahe na ito? Sa madaling salita, sinasabi ng Diyos, this time, Joshua, wala na akong galit sa iyo at sa buong Israel. Ngayon, buong buo, kasama mo ako at magtatagumpay ka. Can you imagine that? No? When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Now, the reason kung bakit natin ipopossess ang land, why? It's because meron tayong obedience sa Diyos. Amen. It's because from the start, ito yung mandate ng Lord. From the start, ito yung nais ng Diyos na mangyari. Why? It's because God wants to change our city. God wants to change our community. God wants to bring transformation in the land. That's all. No? Hindi para sa anumang layunin natin o motibo natin. That's why nice ko na ilagay ninyo sa puso't isipan niyo. You are a reformer of God. You are a living epistle of God. Are you with me? Always remember that. Letter A. Letter A. To possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Write it down. To possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Amen? Letter B, I will give you this all and then I will explain it to you. Is that okay? Letter B, God will give you His people. God will give you His people. Letter C, God will give you His city. God will give you His city. Letter D, God will give you a strategy to make these things possible. God will give you a strategy to make these things possible. Are you ready? Amen? Let me explain this to you. Look at this. I will use an English translation, okay? Now the Lord said to Joshua, do not fear or be dismayed. Take all the people of war with you and arise. Did you get this? No? So first, to possess the land, sabi niya rito, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Are you with me? Are you with me? Now, paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? Look at this. I will continue. Take all the people of war with you and arise. Go up to Ai. See, I have given into your hand the king of Ai. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Tama ba? It's because the reason kung bakit ako gumamit ng English translation, it's because iba yung sinasabi sa Tagalog translation. Ang sabi sa Tagalog translation, ibibigay pa lang. Is that right?